Minsan nagugulat pa rin ako kapag naririnig kong may mga taong takot o ayaw mag-isa. Kasi sa totoo lang, masaya ako sa ganito. Kahit may asawa na ako, from time to time pinipili kong mag-isa at maupo kasama ang mga iniisip ko at ang mga gusto kong gawin. Tulad na lang nitong araw na to. Nag-pack lang ako ng mga dadalhin. Nagluto ng adobo for lunch, gumawa ng milk tea, naghanda ng tubig at snacks, binitbit ang laptop, libro, notebook, mat, at umalis ng bahay para magpalipas ng araw ng mag-isa. Sa pagkakataong to, pakiramdam ko nasa season ako ng pagre-rebuild. Marami kasing taon ang lumipas na mas pinili kong maging komportable at masanay sa alam kong masaya ako. This time gusto ko, iba naman. Hindi naman to yung malaking transformation agad. Hindi rin yung tipong isang araw gigising ka na lang at maayos ka na ulit. Mas tahimik to kaysa sa nakalipas. Parang dahan-dahan ko lang binabalikan yung sarili ko at siguro bumubuo na rin ako paunti-unti ng bagong ako. Kasama na rito yung pagsubok na gumawa ulit, yung pagbabalik sa pagbuo ng video at pag-post, at yung pagiging mas intentional sa oras, energy, at sa klase ng buhay na gusto kong mabuo. Siguro kaya rin mahalaga sa akin yung mga ganitong araw eh. Kailangan ko ng space. Hindi naman space sa mga tao, kundi space mula sa ingay ng araw-araw. Sa mga kailangan at gustong gawin, sa mga iniisip, sa pakiramdam na kailangan laging may kasunod at laging may next step. Gusto ko lang makasama yung sarili ko siguro, yung walang pressure, walang kailangang patunayan, walang kailangang habulin kahit saglit. At gusto ko rin gumawa ng isang bagay na meaningful para sa akin. Kaya lumabas ako, kumain, nagbasa, tinapos ang ebook at nang maramdamang kulang pa, tumambay pa ulit sa isang coffee shop, nagsulat at pinasalamatan ng sarili bago umuwi. Wala namang sobrang bonggang nangyari sa araw na to. Pero siguro, yun din yung dahilan kung bakit naging magaan lahat. Kasi isa sa mga unti-unti kong natutuhan ngayon, skill talaga ang makasama ang sarili at ang lahat ng tumatakbo sa isip mo. Hindi to automatic, hindi dahil mag-isa ka, komportable ka na agad. May proseso rin yung matututuhan mo munang umupo sa sarili mong katahimikan at makinig sa sarili mong isip. I-enjoy ang sarili mong company nang hindi mo kailangang takasan agad. Mas lalo ko rin natutuhan na hindi porket tahimik, empty na. Minsan sa katahimikan mo pa nga mas naririnig yung sarili mo. Doon mo mas napapansin kung ano ba talaga yung kailangan mo. Doon mo mas nararamdaman na hindi mo naman pala laging kailangan ng malaking bagay para gumaan at maging masaya. At ang alone time, hindi kailanman magiging malungkot. Kadalasan, nourishing pa nga yan. Minsan yun pa yung klase ng pahinga na hindi maingay, hindi dramatic, pero ramdam mo. Ito yung mga nare-realize ko sa season na to ng buhay ko. Natutuhan kong kaya talagang mag-isa kung gugustuhin. May mga bagay sa buhay mo na ikaw lang ang mag-iisip at kikilos. Na may mga reset na tahimik lang at ordinary, hindi mo kailangan ng bagong set ng kaibigan, bagong gamit, bahay o maraming pera. Hindi rin lahat ng healing kailangang dramatic para maging totoo. Minsan ganito lang talaga yung hitsura nun, mabagal na araw, nag-iisip at nagdedesisyon ng mag-isa, nagbabasa ng mga interes mo, nakakausap ang mga random na tao at nakakapag-observe ka ng paligid. At di kalaunan may isip mong tulad nila, nag-iisip, natatakot, nag-aalala at nag-e-enjoy at sumusubok pa rin naman. Yung mga ganitong pagkakataon ng totoong magpapaintindi sa'yo na ang buhay ay hindi lang din sa'yo umiikot. Bagaman may kasama ka sa buhay, mahalagang maupo kasama ang sarili at iproseso ang mga bagay na maingay at nagpapabigat ng araw-araw mo.
dito ko rin nakita na marami naman talagang tao ang gustong mag-isa at maging malayo sa ingay at teknolohiya, pero wala lang tayong sapat na lugar para gawin to. Tulad ko, kailangan ko pang dumayo mula Pasig para lang gawin tong bagay na gusto ko. Kailangan pa natin ng maraming third places o mga parke para magawa to ng marami. Sana lang dumating ang araw na ang alone at solo time ay hindi na lang optional. Kailangan to ng lahat, hindi lang ng mga may pribilehiyong bumiyahe, maghanda ng pagkain, at may kakayahang magpalipas ng oras kasi hindi niya kailangang kumahig ng buong araw. Piliin nating mag-isa paminsan-minsan, hindi para maging malungkot, kundi para maging mas konektado sa sarili at sa ibang tao.